Sumon kay Vice President Sara na isilbi na ng Senate Impeachment Court. Ipinadala na ng Senate Impeachment Court ngayong araw, Mayo 20, ang sumon kay Vice President Sara Duterte bilang bahagi na nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kaniya. Bandang alas 10 kaninang umaga nang umalis ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pangunguna ni Officer in Charge Manuel Parlade upang personal na isilbi ang sumon kay Vice President Sara. Batay sa direktiba ng Senate President Alan Peter Cayetano bilang proceeding officer ng impeachment court, binibigyan si VP Sara ng 10 araw, partner, ha? 10 araw, calendar days upang magsumite ng tugon sa article of impeachment na inihain laban sa kanya. Nakasaad din sa summon na kinakailangang niyang humarap sa impeachment court sa oras na magbigay ito ng notice o abiso para sa mga susunod na pagdinig. Samantala, kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang summon mula sa office o mula sa impeachment court bandang alas 10:40 ng umaga ngayong Miyerkules, partner Badong. Ayan, partner, no? Mapapansin natin dito na bago na yung meron na tayong OIC na Sergeant at Arms. Kasi siguro hindi nabalita na effective na yung pagsuspende muna pansamantala. Kaya, Pero hindi pa permanente yan, ha? Oo, kaya nga OIC lang. OIC lang muna. Kasi suspended lang naman. Ibig sabihin, pwede pang makabalik si ngayon? Si nakalimutan. Aplaska. Yan. Ang hero. Alam po ninyo, balikan lang natin ng konti, no? Kasi dito nga siya nasuspende sa barilan na to. Pero ako, sa totoo lang, partner, tama si Robin Padilla. Ano man ang pagpapasamang gawin nila kay Aplaska, si Aplaska po ang nakapagpatigil, nakapagpatahimik nung sitwasyon, di ba? Kasi lalala yun kung hindi mabilis yung pagkilos ni Aplaska. So, okay na po yan. Dalawa na patunayan natin dito, partner. Hindi po totoo na may kaguluhan pa sa Senado. In fact, yung wala pong gulo sa pagkakaroon po ng OIC o SAA. At ikalawa, mga partner, taliwas sa mga sinasabi nila na yung kudita sa Senado ay may kaugnayan para pigilan ang impeachment, tuloy-tuloy na po ang impeachment. Katunayan, ito po ay pangalawang araw na may tinatrabaho na yung impeachment. Ito nga po, nabigyan na po yung mga reklamo kay BP Sara na ibigay na sa kanya. Kaya very willing naman yung kampo. Ang dami kasing chismis, partner, hindi matutuloy yung impeachment dahil sa kudita. Natuloy po. Ito naman po, sabi nila, hindi papansinin o hindi tatalima, hindi magpapakita yung kampo ni BP Sara sa impeachment. Katulad ng hindi raw niya pagharap, chismis rin yan. Dahil bloodbath po, dito na po, simula na po. Antabayanan po natin yung sagutan na yan. Partner. Partner Dan. Wala Yun kang na nga mga ka-partners. Ayan, Yan. Okay. Yun na nga mga ka-partners. Ito ho yung sinasabi po natin na dumadaan na ho sa tamang proseso o due process of law. Yan po talaga yung proseso. Taliwas po doon po sa mga pinapakalat po ng mga kaliwang grupo na hindi aaksyonan po nitong bagong Senate President. Ito hong impeachment. At kasi yan ho yung propaganda eh. At yun naman po ay nakasaad po doon na talagang mayroong 10 araw. Kahit saan yan. Kahit sa hukuman, ganun din. 10 araw para sumagot at 5 araw naman para sumagot yung prosecutor. Ito na yung hinihintay ho nating mga kabayan ng bloodbath. Ito na po yung sinasabi natin. Kasi may nakita ako mga nagkukomento ngayon, sabi sasagot na si BP Sara dyan. Si BP Sara, magpapakita na yan. Kasi kahit nung po nasa Committee on Justice po, isa lang po sinabi po ni BP Sara, sasagot lamang siya kapag trial na, hindi po dyan sa trial-trialan.
ng mga Committee on Justice ng Kongreso. At ito, 100% po mga kababayan, si VP Sara ay talaga kung sasagot at magpapakita dyan dahil talaga po ito ay paglilitis na. At dyan po ba susukat kung ito pong mga gusto ko makita to partner, sigurado papatawag niya si Madriaga, makikita rin mga kasinungalingan, ano? At yung mga ebidensya, mga gawa-gawa lamang, at wala man talaga matibay na ebidensya. Partner? Yun. At saka ito na inaabangan, mga partner ng ating mga kababayan. Maging tayo man siguro, yung sinabi ni Inday Sara na blood bath, mabigat kasi yung partner, badong eh. Oo, ano ba pagkakaintindi mo ron? At tatagas, Naku po. dadanak ng dugo. Alo, grabe naman. Oh. Bloodbath eh. Blood bath eh. Pero Oh, partner, sige. Pero hindi literal na dugo yan. Hindi yun, Ibig sabihin na dyan na magkakatayan. Nako. Yung mga lahat po ng mga propaganda nila, black propaganda laban kay BP Sara, dito na po magtatapusan lahat. Nako. Maraming tatamaan yan, partner. Yung mga isa lang naman katwiran nila, hindi humaharap, hindi nagpapaliwanag. Paano mo nga naman ipapaliwanag yung confidential fund partner? Confidential nga. Hindi, tsaka partner, pag humarap si BP Sara, 'di ba, nagkaroon din naman ng impeachment hearing laban sa kanya sa Kongreso, 'di ba, partner? Kung humarap siya doon, puputaktihin siya ron, partner eh. Wala namang sinabi na kinakailangan humarap si wala BP Sara. naman, oo. Hindi naman required. Hindi required, pero hinahanap nga nila kasi. Yun lang kasi ang katwiran nila eh. Dapat sinamantala nila, naglabas sila ng mga ebidensya para yung taong bayan mapababa. Kaya naman nila ginawa yan, wala talaga sila ebidensya. Doon lang sila maghanap ng ebidensya. Wala na tayong aasahan na Nako, At saka partner, tingin ko dito, sabi nga natin, di ba, wala naman silang intensyon. Wala naman silang intensyon na talagang papanagutin at talagang managot dahil alam nila, wala naman silang, ito ay tatawag na black propaganda na gawain ho ito ng mga makakaliwang grupo. Correct. Para sirain lang ho si BP Sara, para ho, alam naman ho natin, ito ang pinakamalakas ngayon na kandidato sa 2028 presidential election. yan. Pagkakaroon ng election, hindi ba? Siya ho ang contender po natin, ako siya nangunguna po mga kabayan. Siya, kumbaga, undefeated na ho ito, nakita na ho natin. Kaya ang ginagawa po nila, kahit na ho, ito, maliwanag na propaganda lang. At ang propagandang ito, ang laging gumagawa ho nito, na mahilig gumawa ho ito, ay ito ho pong nasa likod po ng impeachment na to. Ito ho mga makakaliwang grupo. Itong Akbayan, sina teacher, teacher party list, di ba? Yung mga sina Kulot, kabataan party list, lahat siya propagandista po yung mga yan. Tsaka dagdag ko, partner, sa mga sinabi nyo, no? Ang nakikita ko rito, dalawang faction yan, no? Itong mga nagnanais na ma-impeach talaga ang pangalawang pangulo, dalawa yan. Una, itong mga matatawag nating mga leftist, mga partner, mga makakaliwang grupo na natatakot sila na baka pag naupo ng isang Inday Sara, naging presidente, nayari silang lahat. Pangalawa, itong mga nasangkot sa mali-malitang pera, partner. Kasi sinabi na rin ni Inday Sara na hindi pwedeng walang managot. Kaya lahat mananagot. So, natatakot sila na maging presidente si Inday sa 2028, mayayari silang lahat, mga partner.